Kahapon nga ay puro mukha ko muna ang makikita nyo sa video. Kahapon kasi yung araw ng interview ko. Pero pagising ko nga ay nilalagnat ako. Pero kahit ganun ay naligo pa rin ako kahit isang tabo. Nagbihis na nga din ako kasi mas maganda na yung maaga makakarating. At eto nga, poging-pogi ako sa sarili ko kasi nagmukha na naman akong tao. Pagkatapos ko nga magbihis ay naglagay na rin ako ng pabango para hindi ako mangamoy sa interview at hindi mahalata na isang tabo lang ang pinampaligo ko kasi malamig. Ganun talaga, para tayo ay umasenso, kailangan talaga natin magsakripisyo. Kagaya lang nitong pagkakabit ko ng botones sa may kamay ko. Umabot na nga ng ilang minuto pero mukhang malilate pa ako sa interview. Pinagbaon nga ako ni mama ng kanin at saka ng ham, kaya nga sabi ko ay dadalin ko tong ketchup para kako kung sakaling may manghingi ay may maibibigay ako dahil isang bote to. O kaya naman sabihin ko 5 piso isang squeeze, o 'di ba mindset? Kaya naman pagkatapos kong gumaya, heto nga at paalis na ako. Sinusulit ko na nga yung pag-ayos ng buhok ko dahil kapag natuyo na yan para na siyang alambre. Sa Caloocan nga pala yung office ng agency namin, kaya naman maaga talaga akong umalis dahil hahanapin ko pa yung pwesto. Kumbaga sa ngayon na nag-a-apply ako, hindi ko na lang iniisip yung mga negative side na what if hindi ako pumasa, what if scam pala yung agency, yung sasabihin na walang babayaran pero pagdating doon meron pala. Instead ay iniisip ko na lang ang mga positive side na kapag ako ay nakapagtrabaho ay unti-unti ulit mabubuo yung mga pinapangarap ko. Nung mga time nga na to ay nilalamig na ako sa bus kaya nakatulog ako at pagising ko nandito na ako sa may Kamatsile. Maya maya nga ay nandito na din ako sa mismong office. Bali sa second floor nga pala yung opisina at buti na lang talaga ay maaga akong pumunta dahil konti pa lang kami sa pila. Mas mabuti na ngang maaga tayo sa lahat ng bagay. Pero alas 12:30 na nga ito at talaga namang nagugutom na din kami kasi hindi pa kami tapos. Halos 3:30 na nga nang matapos kami sa lahat ng interview. At kahit hindi ko nga nakain yung baon ko ay sulit naman yung gutom ko at pagod dahil bukas nga ay for medical na ako at orientation. Ang mga oras nga na to ay talaga nahihilo na ako kaya tinanggal ko na yung long sleeve ko. Hindi ko alam kung parang pakaramdam ko lang ba o talagang namumutla na ako. Agad na kasi ako sumakay ng bus pa Bulacan para naman umuwi na nga lang. Sayang nga at hindi ko na share sa mga kasama ko itong ketchup na dala ko. Dito nga sa bus ay nilalagnat na naman ako at ang lamig-lamig nga. Sobrang init din ang katawan ko niyan. Bali pagbaba ko nga ng bus ay sumakay agad ako ng tricycle at dito nga ako nasakay sa dati naming katrabaho sa Marby. Nang makarating nga ako sa amin ay unti-unti papalapit na ako sa gate, parang nangihina na talaga ako. Pero kahit ganun ang nangyari ay patuloy ako nagpapakatatag kagaya ng tanong sa interview. Ano daw yung strength at weaknesses ko? Sabi ko ang una kong sasagutin ay ang weakness ko. Dahil as a broken family ka ako, yun ang naging weakness ko. Pero yun din ang sinabi kong strength ko, gawa ng kaya ko maging independent na tao. At doon ako mas tumatag ng ganito. Kaya naman humilata nga ako muna pagkakain. Kailangan ko kasing i-renew ang NBI. Kung mapapanood nyo nga to ay siguradong nasa Manila ulit ako. Kaya naman hanggang dito na lang muna ulit. Thank you for watching.